dito sa inyo ay makikita nyo na naman ako. Nasagutin ko na naman to C5. Sana pagkatapos ito ay wala namang sasabi na hindi tayo sumasagot o hindi nagpapaliwanag. Kaya lang, siyempre, yung mga iba naman ay hindi talaga makikinig. Parang yung tutulog-tulugan, hindi mo talaga makikising. Alam po nyo, nagsimula ito sa double entry na sinabi na ako daw naglagay ng 200 million na dagdag. At ako daw kukunin ko daw yun at meron daw anomalya doon. Nagkaroon ng investigasyon, pumayag ako, maski ako Pangulo ng Senado, nagkaroon ng investigasyon ng Committee on Finance at ang mismo chairman sinabi wala siyang makitang mali doon sa issue na yon. Kaya ako'y masaya na. Subalit, siyempre may mga tao pa rin na gusto palakihin na naman. At sabi ko nga, ito ethics na naman, parang double jeopardy na ako dito, pangalawang ulit na ito Natanong na ito, karamihan sa mga nung unang hearing pa lang ng Committee on Finance. At ngayon nga maliwanag na yung double entry wala dahilan sa dalawa ang project na pinaglagyan nun. Yung unang 200 million ay flyover sa Sukat, yung pangalawa ay flyover sa Coastal Road. Kaya po, yan. Nais ko paliwanag rin na ang total funding na sa C5 4.393 billion. Kasama na po dyan mga construction ng roadways, bridges, and flyovers. At 1 billion pa lamang ang nare-release. 400 million ang naging available sa 2008 at meron na namang 187 million na pinapropose sa 2009. Ang balanse pa po nitong C5 ay 2.8 billion pa. So wala hong anomalya, walang corruption, walang double insertion. Yung po unang entry para sa Sukat, ulitin ko, yung pangalawa, flyover, yung pangalawa sa Coastal Road flyover. Dalawang proyekto yan, inuulit-ulit ko. At ito na rin naman po ang naipakita doon sa hearing ng Committee on Finance. So, maliwanag po yan na dyan sa issue na kung saan nagsimula. Ito po kasi yung mother of all issues na binibring up na dito nagsimula At ang parang pinapalabas, tapos na yan, hindi po. Nais ko pong ngayon, ano po ba yung C5? Doon sa double entry po, diliwanagin ko, yan ang pinagsimula ng kasinungalingan dito. Napatunayan natin na kasinungalingan yan. Napatunayan natin na wala yan, hindi totoo yan. Kaya nga ngayon, parang dito napagit yung double entry. Pero dyan po nagsimula ang pagbibintang sa akin na ako daw ay corrupt. Hindi po, wala po akong kinita niya maski piso. At makikita po yung dalawang proyekto na yan. Wala pong masamang intensyon dyan. Din po ang findings ng Committee on Finance. Ano po ba ito C5? Oh, never mind. Ang C5 isang proyekto ng gobyerno na ginawa po ng 6. Hindi pa po ako pinapangarap. Kaya po hindi. Pagamat gusto ko po ang hindi po akin. Ito po yung ginawa ng 1946 plano po. Hanggang ngayon po, di pa tapos. Hanggang ngayon, natapos pa lamang yung hanggang Islex, hanggang Quezon City. Ginagawa pa nga po yung Katipunan site, hindi pa tapos. Pero kami naman ho, yung ating mga kababayan sa Las Piñas, Parañaque, Cavite, hindi po patapos. Naiinip na po kami. Grabe po ang traffic. Hindi po kami makonekta sa C5. Yung portion namin, hindi pa konektado. Kaya po, ang mga nanunungkulan doon, kasama na po ako, nagtutulong-tulong matapos ito. Yan ho ay magbebenepisyo sa 6 na milyon na taga Cavite, Las Piñas, Parañaque. At yung mga taga Quezon City naman, Pasig, Makati, Taguig, ay magbebenepisyo naman dahil makakarating sila sa coastal, sa Cavite. Kaya po napakaganda pagkatapos yan, magluluwag ang EDSA. Kaya napakaganda proyekto. At nagtataka nga ako kung bakit may mga tao na pinipigil ang pagtapos nitong proyektong ito. Kaya, maraming ang tumatawag sa akin ngayon
At nagsasabi, huwag niyo bibitawan ng C5. Kailangan mo natin yan. Grabe naman traffic sa Cavite ngayon. Grabe ng traffic sa Las Piñas. Grabe ng traffic sa Parañaque. Ang naging ginawa po yan. Pagkatapos yan, sana ko matuloy. 1946 pa yan, hindi pa tatapos. Sayang. Pero wag naman po sila mag-alala dahil talaga sa palagay ko tatapusin dapat ito. Ito ang pabayaan nyo naman na sagutin ko yung mga issue na narinig ko kanina. Medyo hindi ako natuwa doon dahil sa wala naman po akong ginagawang masama eh. Ako lamang po naman gumagawa ng tulong, nagbibigay ng tulong, gumagawa ng kalye. Kung bakit naman po tayo kung sino rito sa bahay na ito yung gumagawa ng mabuti, gumagawa ng mga proyekto, siya pang pinipigil. Ang number one po, ito na ang palagay ko kung kaya na kuryente Senado rito. Kuryente na naman. Unang-una, nagkaroon daw ng realignment. Hindi po eh. Dalawa po kasi itong alignment eh. Ito paulit-ulit na namin sinasabi. Ito ang kasinungalingan. Ang C5 extension project was diverted by former Senator Villar to benefit his properties in the process. Sayang daw yung 1.2 billion already paid for the right of way. Yan po sinasabi na yan. Para po yan sa original na sa C5. Tinatawag po C5. Ito po ay pribado. Ito po ay agreement sa Toll Regulatory Board tsaka yung UEM Mara, isang pribadong kumpanya, para magkaroon ng toll road. May bayad po ito. Ano ho ba yung kaiba ng toll road tsaka yung surface road, pangkaraniwan na C5? Ito po may bayad. Elevated po ito. Hindi lamang po maituloy. At ngayon nga, yung pakilabas nga yung mapa, yan. Mapa. Yan. Pwede ka bang dito? Yung isa, sir. Yan. Tingnan nyo ha. Itong pula, ito po yung original. Hindi po pwedeng ma-realign yan. Kasi, yan ay pribado. Kaya na kuryente Senado rito, pribado po yan. Hindi po na-abandon yan. Yan po, in fact, ay binibili ng iba. Pwede pong ibenta yan. Pwedeng ituloy ng iba dahil yan may bayad, toll ho yan eh. Kikita ho yung may-ari niyan, mag-i-invest siya, kikita. Ang nagbabayad po na right of way niyan, yung Toll Regulatory Board. Kaya yung 1.2 billion na nagastos sa right of way niyan, para ho doon sa proyekto na yon. Nais kong banggitin, wala akong natatanggap doon sa 1.2 billion na yon. Nililiwanag. Ito po yan, yung pula oh. Pansinin po ninyo na puro bahay ang dinadaanan nito. Oh. Pansinin po ninyo, puro bahay. Malaki ho problema nila kung paano nila dadaanan yan. Puro bahay po yan. Ito naman pong Verde. Ito po ang UC5 po na surface road. Ito po yung nakikita nyo sa Quezon City ngayon. Yan, yung ganyan. Fort Bonifacio, yung walang bayad. In fact, ngayon nakikinabang na dito yung Moonwalk, Better Living, Multinational, Merville. Dito po. Ito po yung Verde. Iba po yan. Nakita nyo, Roland, para makamura. Hindi ho nire-realign yung pula. Hindi pwedeng i-realign yung pula. Yun ho pribado. Iba ho yun. Unfortunately, kino-confuse nang nag-aakusa sa akin na ito raw ay iniba. Ang sinasabi nila, yung pula, nilipat sa Verde. Hindi po, iba po yun. Malaki po ang diferensya. Yung toll road, may bayad po yun. At wala kami kinalaman doon dahil pribado po yan. At sa Verde. Yung Verde po tinutulungan natin, libre po yun.
para po yung ating mga kababayan naman ay makinabang.